marami natin. Ayan. Hello, hello. Ayan, dahil walang internet, i-video ko na lang kasi hindi ko pwedeng i-miss yung pagkakataon na ma-meet natin yung Tay Kami Naman heroes natin. So, ayan, nandito si Kababayan PH, si Matinik Idol. Matinik Idol, si PRRD Cares. Pero ma'am, meron ka ng bagong account, ano? Ano po yung bago niyong account? Manlalakbayan. Ayan. Si Kuya Park nandito rin si Kuya Park. Tayong lahat mga Pilipino at patuloy na lumalaban sa ating bansa at para sa karapatan ng ating dating Pangulo. Correct. At syempre, ang pilosopo na si Placido. Ang komunistang double agent. Ayan. Isa-isahin natin sila, no? Isa-isahin natin sila. Start muna tayo kay Kababayan PH kasi si Kababayan PH, marami siyang namimit na talagang mga kababayan na. Ito yung gusto nating ipakita. Sa totoo lang, sa mga contents ni Kababayan PH, doon mo talaga makikita yung mga ordinaryong Pilipinong nagmamahal kay PRRD eh. Magkwento ka nga, Kababayan PH. Una, magandang gabi po sa inyo lahat dahil ginabi na po tayo dito sa Bano Park sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito nga yung mga nangyayari habang tayo ay nag-iikot, naglilibot kasama syempre sa kabayo natin. Itong Tay Kami Naman Signature Campaign Caravan. Nakikita natin na yung mga ordinaryong Pilipino ay talagang handa po silang pumirma doon sa signature campaign ni Tatay Digong. Hindi lang dahil gusto nila ma-touch yung pangalan nila, yung perma nila doon. Gusto nilang ipadama, hindi lang kay Tatay Digong at kundi sa ating bansa na kailangan nating magkaisa, kailangan natin ipaglaban kung ano po yung karapatan bilang isang Pilipino. May mga puwi-perma na mga dilawan ha. May mga puwi-perma na, na loyalista ha, na sinasabi nila, hindi kami Duterte, hindi kami Duterte, DDS. Ako pinklawan ako, sabi niya ako bumoto kay Marcos. Pero sabi niya, pipirma ako dito para makauwi si Duterte dahil ako naniniwala sa kanyang karapatan. Bilang isang Pilipino, dapat lilitisin po siya sa bansang Pilipinas. Correct. Hindi sa ICC. Nakikita niya daw na pati yung pag-aresto kay Tatay Digong is illegal. At ang gusto niya na mapanagot din mismo yung mga illegal na nagpa-aresto sa kay Tatay Digong. Yun ang kanilang at minsan, hindi mo na kailangan ipaliwanag yung kung bakit kailangan tayo nagpapirma. Hindi mo na kailangan ipaliwanag. Minsan nga, parang napapagod na ako, sabi ko, bakit kailangan kayo pumirma? Sabi ko para makauwi si Digong, makauwi si Tatay Digong. Minsan parang hindi ko na makontrol yung yung pagod pa. At dami nila nagtatanong. Sabi nila, galit ka naman dyan. Sabi ko, hindi. Pero naman talaga yung boses ko. Pero naiintindihan kita kasi talagang minsan syempre parang araw-araw namin tong ginagawa, araw-araw kami nagpapaliwanag, pero ganun talaga eh. Pag nakikipaglaban ka, kailangan matyaga ka di ba? Kailangan mo talaga pagtyagaan. Tapos, alam mo, sa lahat na nang-message doon sa aking Facebook page, lahat yung sila nireplyan. Wala akong ni-miss doon. Nagtatanong ng schedule kahit sa Visayas, Mindanao, pilit kong nireplyan at sinishare ko kung may nakikita tayong post. Yung mga sinishare mo, kumukuha ko, sinishare ko rin sa kanila. At siguro panghuli, yung nakakatuwa na habang tumatakbo yung aming van, sinusundan kami at pinapara. Dahil hindi nila naabutan yung unang destinasyon namin. Minsan yung gumaganon. At minsan, doon sa unang destination namin, kagaya na sa Mabalacat kanina, hindi nila kami naabutan, hinabol kami ng Kalumpit. Doon sila pumerma. At sinabi, naghabol pa kami, talagang kailangan pumerma, nagkwento yung asawa niya, yung isang medyo may edad na, sabi niya yung asawa kong galit na galit yan, habulin daw namin kayo dahil kailangan niyang pumerma. Yun, i-upload namin yung interview niya na pinaramdam niya kung gaano siya kadismayado at kung bakit kinakailangan niya mapauwi si Tatay Digong. Yun po yung experience ko talaga sa karaban na ito. Actually marami pa. Baka isang araw ko ikwento yun. Siguro sa live natin ikwento ko. Isang araw pag-uusapan natin yan ng mahabaan. Kasi kailangan talaga na ma-share yung mga ganitong kwento tsaka yung mga kwento ng pagmamahal ng ordinaryong Pilipino kay Siguro, PRRD. ihapol ko lang. Alam mo, yung Facebook page ko sa journey natin sa karaban, nakakuha ako ng mga 60,000 followers. Solid Duterte talaga yun. Yung mga pumalo. Solid Duterte talaga yun sila. Kasi nakita mo sila, kahit nakapirma na sila, nandun pa rin, nagsusupport, nagsushare pa rin. Ang dami nila talaga. Kaya sabi ko, ito yung mga pumapalo na to, mga bago na to. Talagang solid Duterte to. Correct. Kasi alam naman natin na yung hindi pabor sa Duterte, hindi talaga magpapalo sa atin. Ipapas lang tayo ng iba. Correct. Okay, so pasa natin. Ay, Brother Placido. Ano muna, if final natin si Kuya Park, ano yung Facebook page mo? Matinik Idol. Matinik Idol, yan. Matinik Idol. Pero bago ba yun? Oo, Tanong ko sino nagpangalan. Tanong ko sino nagpangalan. Tanong ko sino nagpangalan.
Sino nagpangalan nung... Dapat kasi Ayan. pati ni Idol. Oo. Etong boy, gawin natin Nagkamali pati. kami ng spelling. Sabi ko spelling mo mali, dapat double E. Dapat ka ako double E, matini nga eh. Oo. Kasi lagi na ako nababash na parang tomboy powers, ganyan-ganyan, bayaran, chicks, hahakot ka lang ng chicks, like kung ano-ano. Kaya, ewan ko bakit. Pero Matinik Idol, ano yung experience mo dito sa Tay Kami Naman Signature Caravan? Actually po, hindi talaga ako nagpapa-interview. Ako lang po yung umi-interview. Pero anyway, andito na tayo pa. Sila Ma'am Joey kasi. Idol ka talaga. Ha? Idol ka talaga. Ano yung Idol ano? kita. Ano yung hindi mo makakalimutan na... Kapag ano po, kasi Ibas ng mga kasama. pag nababash ako, nasasabihan na akong saan-saan sumasama, gano'n. Pero matagal na akong kila Sir Placido. Alam nyo yan, hindi ako double agent. Na-experience mo raw sa pag-ikot natin. Sa pag-igot. Yung mga tao po kasi lumalapit sa amin. And then, interviewin mo sila, pinapasaya mo, pero talagang iiyak sila bigla. So pag umiyak na, papasayahin ulit namin, iiyak pa din. Tapos sobrang nagte-thank you sila, sobrang na-appreciate nila yung ginagawa. Tsaka sa mga scripted, kitang-kita nyo naman na hindi scripted yung mga, syempre, actual interview eh. Correct. At sa hindi po kami bayaran. At May hindi pera natin kami. kilala yung mga nagpupunta. Opo, diba? Hindi naman kami natin- yung hinahabol sa, pag naririnig nila yung band, hinahabol nila kami. Tapos, pahabol pa lang, mixed emotion eh, na parang galit, na parang hindi namin kayo maubutan. Tapos pag nandyan na, wag na po kayo magalit, relax, hintayin namin kayo, magpipirma na sila, tapos magme-message. Lahat naman po kasi talaga, actually, ng mga sumasali, hindi na namin kailangang konbinsihin. Sila na po mismo yung nagpipresenta, nagpapa-interview, nagsasabi ng mga comments nila. At sila na rin yung nagyaya sa mga kasama nila na, nandito na yung karabantay kami naman. Sila na ba? Ay, yun dami. Ayaw magpa-interview niya. At least kilala niyo na si Matinik Idol. I-follow niyo siya sa Facebook. May YouTube ka? Facebook, TikTok, tsaka YouTube di po ako. Wala pa. Wala pa. So TikTok and Facebook, Matinik Idol. Ayan, nagkamali ng spelling. Kaya yan. Visual siya. Oo, kaya. Thank you Thank you. Support Ayan. natin dito. Ah, Kasi malaglag ka niya. ito si Ma'am Ann. Ayan. Si Ma'am Ann, kung natatandaan niyo, lagi ko sinishare na PRRD Cares. Ayan. So siya yung Nagla-live doon. Hindi pa ako Oo. nagsasalita na sila. Hiyayaan pa kasi ko. Yung mabubulol pag ginagawa ko, magla-live. Pag umpisa na kami. Tapos, sinusundan ko si kababayan. Sige, mag-umpisa ka na. Ganun po. Ma'am, may bago kang Facebook, no? Yung Ann Manlalakbay, page. Apo. Manlalakbay Ann. Manlalakbayan. Nakagawa lang. Manlalakbayan po. Ayan. Pakipalo po. Paki-follow sa Facebook Manlalakbay Ann. Ayan. Para updated tayo. Doon ka na ba magla-live ngayon? Hindi po, magla-live ako doon sa PRRD Cares pa rin. Tapos, Okay. hindi pa naman makapag-live doon sa Pago kasi. Okay. Bali, 2 months pa ata. Oo. Ayan. Ma'am, ano yung pinaka-memorable na experience ninyo habang nasa caravan kayo? Ano po, yung mag-explain ka sa kanila pa ulit-ulit kasi nga hindi nila alam doon sa sheet may nakalagay naman doon na pangalan, address, tapos tatanong mo lang, ano to, tapos yung iba parang Uubusin hindi- talaga yung pasensya mo, ano? ulit-ulit, tapos pagkabaliktad pa ang ID, tapos yung number, baliktarin nila, pero okay lang naman yun. At tapos yung iba, wala talagang alam-alam na si PRRD, na-kidnap, may sabi pa, ha? Saan pala siya ngayon? Ganyan-ganyan. Talaga? Experience lang Meron nila pang hindi tapos- nakakatotoo, meron Oo. pang hindi nakakalam. Yes. No. Saan pala siya kayo? Matulala sila. Bakit? Saan pala siya ngayon? Hindi mo pala alam. Ito ganyan. Tapos sa kabila nun, pero pa din sila. Oo. Yun yung experience na. Oo. So talagang talagang itong signature caravan na to is also an educational awareness information tour. No? Ayan, okay. May meron kang na-experience na yung mga makabagbag damdamin na Opo, marami po. oo. Marami po, naiyak talaga sila, naawa sila kay Pati, bakit daw dinala doon. Tapos hindi mo maiwasan na kami din.
maging emosyonal kasi nga sila iyak talaga. Kadalasan po umiiyak yung mga matatanda. So gusto nila na mapauwi na si Paradis. Yan talagang ano, no? Kaya nga sa totoo lang marami tayo eh. Marami tayong nagmamahal kay PRRD. Ordinary people, yung mga tao na hindi naman talaga, alam mo yun, yung hindi kasi tayo, ano eh, yung mga Duterte supporters kasi, very, very organic. Very, very organic and at the same time, unorganized. So, sa totoo lang, hello po, pirma po kayo, bring PRRD home po. Bring PRRD home po. Opo, petition po natin sa Supreme Court. Opo. Ayun. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Ayan. Okay. Ayan. Supportan ninyo. Ma'am Ann, thank you very much ha. Salamat po, salamat. Ayun, pasensya na tayo kasi nakita ko sumisilip si ma'am eh. Ayan. Salamat po sa lahat ng sumusubaybay po sa amin. Nakakawal po ng Salamat po sa pagod. mga patuloy na Sa dami po naniniwala sumasama. sa Double live. Agent Comunista. Thank you. Sabi nila. Ayan, ito interviewin natin ang pinaka-piloso po sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kasama at overwhelming po yung acceptance ng mga kababayan natin, no, saan man kami mapuntang lugar. At ang maganda po dito, Ma'am Joey, hindi naman natin kilala itong mga taon to eh. No, pero nagkakakita-kita tayo, nagkakasundo tayo sa isang panawagan at sa isang paniniwala na mali talaga ang ginawa dito sa dati nating presidente kay Tatay Digong. Kaya nakakatuwa na marami pa ring Pilipino ang nagmamahal sa soberanya ng ating bansa. Kasi yung iba, katulad ng sinabi nila, yung iba pinapaliwanagan, pero yung iba aware na sila eh. So overwhelming yung acceptance ng mga Pilipino, pagamat may yung mga iba, hindi nila gusto, pero paulit-ulit ko nga sinasabi pag nag-a-announce ako dyan, it's not about PRRD, Correct. but it's about being a Filipino na kung saan binaboy yung karapatan nating pantao. Imagine mo, dating presidente ito eh. Pagkatapos ginanon mo lang, eh ang dami nagawa, mahal pa ng taong bayan. Pagkatapos, tayo hindi tayo susuporta dahil ayaw mo sa kanya. Palagay ko mali yun. Kasi at the end of the day, after all the politics, we're still Filipino. Correct. Magkakababayan tayo, Correct. dapat nagkakatulungan tayo sa tama. At yung ginawa kay PRRD, pwedeng gawin yon kahit kanino. Precisely. So this is not just about politics. This is about our, tama yung pinunto ni very important yun, no? Usapin ng soberanya ito. Usapin to ng ating pagka-Pilipino. Usapin ito ng rule of law. 'Di ba? Na kung ano yung applicable dapat kay PRRD, yun ang applicable sa lahat. Yes. Yung kung i-allow natin na yung ginawa kay PRRD na ganyan ay mananahimik lang ang lahat ng Pilipino, same thing may happen to me, to Placido, to anyone. So dapat hindi tayo hindi tayo manahimik diyan. Tsaka Hello sir. Saka isa pa, madam, ang gusto ko ding i-point dito, masyado kasi tayong natatakpan ng hatred, no, dahil ayaw nila kay PRRD, dahil sa usaping politika, masyado tayong natatakpan nun eh. Pero kung liliwanagan lang natin yung isip natin ng mga Pilipino na masyadong galit dito sa nangyayari sa ating bansa, pagkakawatak-watak na kanino ba yung pinaglalaban namin? Actually, mauunawaan ninyo, it so happen na si Tatay Digong ito. Pero hindi pa rin natin mayaalis yan. Kapwa natin Pilipino to eh. No? At tulad nga na sinasabi ko minsan, yung mga nangbaba sa amin, no? Bakit hindi nyo na lang isipin na para din naman sa inyo to? Para sa ating lahat to. Sabi ko nga, anyway, at the end of the day, we're all Filipinos. Sino ba magsasalba sa bansa natin? Tayo lang naman. Paano kung walang mga taong kagaya nitong mga to, wag na tayo eh. Kagaya nitong mga to na willing mag-volunteer, willing kung saan-saan pumunta, willing iwanan yung pamilya. Paano kung wala yung mga kagaya nila? Walang tatayo para sa isang bansang magulo ngayon dahil sa isang maling presidenteng nailuklok. Correct. Eh di wala nang mangyayari. Kaya nga sabi ko, it's about time. Palagay ko, mag-contemplate tayo, isipin natin, tama ba itong ginagawa na to? Para lang ba kay Digong to? Hindi eh. Hindi ganon. It is about our sovereignty. Dapat hindi tayo pumayag ng mga Pilipino na merong isang Pilipino na ginaganto. Di ba, madam? Pag may kababayan tayong OFW nasa death row sa ibang bansa, ano ginagawa natin? Lahat ng paraan na ginagawa natin mapauwi.
Eh bakit ito, dating presidente ito eh. Wag na lang yung usaping politika, wag na lang yung usapin na mga naapektuhan niya, pero Pilipino ito eh, para itatwa mo. 'Di ba? So, ang masakit nito in a modern world, in a modern day, no, sa makabagong panahon, tapos na yung traidoran dapat ng mga unang panahon. Pero ito malinaw. Sabi nga ginawa to in a broad daylight. May isang Pilipinong pinagtaksilan, dating presidente, tinapon, binigay sa kamay ng mga dayuhan. Which is mali. That is why hindi nyo maiiwasan na ang galit ng taong bayan at ang pagkakaisa, no, sa gitna ng galit na yon nangyayari sa pamamagitan ng signature campaign caravan na ginagawa natin. Kaya sa lahat po ng mga kababayan natin na naniniwala po sa ginagawa namin sa inisyatibong ito, nila Ma'am Joey at ng iba pa nating mga kasama, saludo po sa inyo. Bakit? Kasi nga po, tumitindig kayo sa tama at lalong-lalo na tinitindigan ninyo ang lahing Pilipino. Mabuhay po ang bansang maisog. Salamat Plus. Thank you very much. Ayan. Kausapin natin si Kuya Park. Ayan. Kuya Park. Ayan. Oh, damay ka. Ma'am, thank you very much, ma'am. Salamat sa pagpirma. Salamat po. Ayan. Kuya Park. Yes. Ayan, no, ulitin lang natin kasi yung live kanina pumapalya. Pero tawag dito, i-share mo naman yung experience mo sa Tay Kami Naman Signature Caravan. So ayun, napakarami naming na-experience mula nung nag-ikot kami nung December 5 hanggang ngayon. Kasi nung bumaba kami sa Bataan, ma'am, sa Maribeles, kung napanood ng mga kapatid nating Pilipino ay talagang pagpasok pa lang namin sa Bataan binuntutan na kami ng mga sasakyan nitong mga, hindi ko alam kung private army ba ito ng mga politiko doon o ano. And then pinahinto nila yung sasakyan, huminto naman kami, pinapatay ang music, pinatay namin. Hanggang sa nung kumain na kami, sinundan pa rin kami, lahat ng security guard pala ay naghahanap sa amin doon sa Maribeles. At doon nagkaroon ng konting pagtatalo. Hindi ko alam kung anong dahilan, dahil ba mayroong picture ni PRRD dyan o dahil ano. At pinatay naman namin, sinunod namin kung anong gusto nila. Then nagkaroon ng konting pagtatalo dahil pinagbabawalan kami. At sinagot ko naman sila. Wala kahit sabi ko, kahit sinong politiko na pwedeng magbawal sa amin sa pagpapasignature campaign, kasi unang-una sa lahat, ito po ay walang sapilitan. Nakikita naman nila na kami ay nag-i-standby lang sa isang lugar, sa plaza o ano. At lumalapit kung sino ang gustong pumirma. Wala kaming sinasabi na, pumirma ka nito, ganito kayo, wala. So wala, sabi kong karapatan ng kahit sino, napigilan kami sa pagpapapirma nito. At ang pinapapirma na lang namin, sabi ko, kung sino yung gusto pa ang pumirma at nagmamahal sa dating Pangulo. So wala, sabi kong kahit sino pwede magbawal. Correct, And then, pinalagpas namin yon, umalis sila, umalis din kami. And then nung palabas na kami dun sa Maribeles, hinarang pa yung... Kailan to nangyari, Kuya Park? Ano ba yun? Anong date ngayon? December... Second week na December. Oo, second. Oo. At nag-viral to yung ano niya umabot yata ng 1.4 million, no? 1.4 million ang views doon. At hinarang pa kami. At ayaw kaming paalisin. Hanggang sa nag-live si kababayan at ako nag-live at napilitan silang padaanin kami. Pero sa akin, pinasyal to. Oo. Talaga? Yung live mo? Nakiusap lang sila na patayin kasi natakot sila doon eh. Natakot yung mga leader na binabaan namin doon at ibang mga tao. So, ayun, marami kaming na-experience. Kahit dito kaya nagtalo din kami ng pulis, parang iniinsulto pa kami. Na hindi sabi niya makakauwihan si Duterte. So, eto, ginagawa natin to dahil naniniwala tayo na illegal ang pagpapadala kay PRRD doon. Correct. No? Ito ay isang kabastusan sa Supreme Court kung hindi sila gagalaw. Dahil ito, meron naman tayong sariling korte dito sa ating bansa. So bakit kailangan ng isang presidente na nagtrabaho naman ng gusto nung panahon niya, ginawa niya lahat ng makakaya niya at lahat ng may tulong sa Pilipino, at ngayon, siya yung dinala sa ibang bansa. Kung meron siyang kaso, pwede namang litis dito sa ating bansa. Hindi natin kailangan nadalhin pa natin sa ibang bansa. Correct. No? Kasi kung ganun, dahil lang sa yung tatay ni Marcos, marami ring pinapatay noong panahon ng martial law, di ba? Muslim and Christian, pinapatay niya nung panahon ng martial law. So bakit hindi rin siya ipinakulong? Ni Cory Aquino, di ba? So si Duterte, bakit ipinadala doon? Dahil sa administrasyon na ito na bangag. So eto, ginagawa namin dahil karapatan ng dating Pangulo na dito siya litisin kung meron siyang kaso sa ating bansa. At karapatan niyang makauwi dito. At walang karapatan si Bongbong Marcos na ipakulong si PRRD doon. Dahil kung meron dapat makulong doon, siya at ang nanay ng si Imelda Marcos na magnanakaw. No, magsama-sama sila mga pamilya nila doon. So, etong ginagawa namin mga kababayan na signature campaign ay walang sapilitan ito. Kung sino yung naniniwala
sa kay PRRD na dapat siyang bumalik sa ating bansa, dapat pauwiin siya dito, bumirma po tayo. Ito po ay walang sapilitan. Kung sino lang po yung gustong pumirma, yun lamang po ang pinapapirma namin. So minsan ma'am, nung nasa Pampanga kami, ininsulto rin kami ng mga kampik yata yung Dilawan. Ay talaga. Talagang ginanyan pa ako. So akala niya, hindi ko siya susundan, sinundan ko siya. Sabi ko, kayo mga kakamping, sabi ko, o Dilawan, huwag kayong mangbastos. No. Anong gusto niya, sabi ko, na Hindi naman maupo? kayo kasama dito sa signature campaign namin. Hindi sila kasama sa signature campaign, so sinabihan ko siya. Kayo, sabi ko ng mga kakamping, anong gusto niyong maupo si Leni Robredo? Yung lugar nga niya sa Bicol, hindi niya makontrol yung mga tao doon, nagsasaksakan eh. Di ba? Tapos anong gagawin natin pag si Leni yung maupo? Mamigay siya ng lugaw na lang. Tapos pag Dilawan yung maupo, ano naman ang gagawin natin? Gaya nung ginawa nilang... Ano sabi sa'yo? Ginanito ba naman ako? Sabi nga, kuya, para saan yan? Sabi ko, signature campaign po ito para isusumiti po natin sa Supreme Court para makaunti lang kung ilang Pilipino ang papabor na makabalik ang dating Pangulo dito. Ginanito ba naman ako? Sinundan ko. Anong gusto mo, sabi ko, na maupo? Si Leni Robredo? Gusto mo maglugo-lugo na lang tayo? Lugar nga niya sa Bicol, hindi niya makontrol. Di ba? Siya mismo nagsabi, may droga doon, hindi niya kaya. Yung mga Dilawan naman, anong gusto nila? Dilawan ng maupo? Nakita ba nila yung ginawa ng Dilawan ng Ilog Pasig, yung river dati sa Ilog Pasig? Sila mismo bumagsak. Oo. Di ba? Namulot sila ng basura, lumubog yung bangka sinasakyan nila. Ganon kapalpak ang Dilawan, pati kakampuin. Oo. Nung naupo ang Duterte administration, anong nangyari? Gumanda ang ating bansa, pinalinis ang Mindyo, lahat ang buong Metro Manila, lahat. At natahimik tayo, yung mga estudyante, nakakapaglakad sila ng gabi. Di ba? Yung mga snatcher nagtago. Noong panahon ng mga Dilawan, hindi ka makasakay ng jeep nang meron kang suot na kwintas dito. Hinihila ng mga snatcher. Yung mga estudyante, hindi sila makauwi ng bahay nila nang ginagabi sila. Sinasaktak sa mga adik. Nung naupo si PRRD, gumanda ang ating bansa, natahimik tayo. Yung mga rapist natakot, yung mga magnanakaw natakot. At ngayon bumalik ang bangag, anong nangyayari ngayon? Andyan na naman yung mga bangag at mga magnanakaw at turugista. Di ba? Suportado ng presidente natin eh. So eto mga kababayan, kahit anong pananakot ang gawin nila sa amin, ipagpapatuloy namin ang signature campaign hanggang sa makuha namin ang tamang bilang na dapat na makuha namin. Kahit sinong politiko po ang tatakot sa amin o kahit sino, wala. Hindi niyo kami kayang pahintuin dahil meron kaming prinsipyo at paninindigan. At yung mga nagsasabi naman na kami daw ay bayaran, kaya sinasabi namin dito na kami ay lumilipot at nagpapasignature campaign dahil kami daw ay bayaran, para sa inyong kalaman, kami po ang nagbabayad sa inyo. Kami po ang nagpapasahod sa mga politiko na mga magdanakaw. So hindi kami mga bayaran, kami ang nagbabayad dyan sa mga amo ninyong bangag. Yan po ang katotohanan. So ang dami nagme-message, gaya nung taga Olongapo. Ang sabi niya, pag pumunta ka Kuya Park dito sa Olongapo, paduduguin ko ang bunganga mo. Kinabukasan pumunta ko ng Olongapo, hindi ka naman sumupot. So ang gawin nyo, yung mga nagbabanta po sa akin, huwag po kayo mag-comment o mag-chat. No? Biglain mo ako, baka sakaling magulat ako. Oo, yun na lamang po. Maraming salamat at mabuhay tayo mga Pilipino. Thank you very much, Mama Joey. Thank you Kuya Park. Kuya Park, meron lang akong question. Yes. Ang tawag dito, kasi talagang maraming naa-amaze. Si Kuya Park kasi, Kuya Park lang siya, pero bata pa to si Kuya Yes. Park, yung saan nanggagaling yung fire mo? Kasi ang daming nabibilibran talaga sa tatas ni Kuya Park at sa, dun sa kanyang very, very obvious na patriotism. So, ano yung pinaguhugutan mo, Kuya Park? So unang-una sa lahat, yung mga may nagtatanong, hindi ba daw ako natatakot? Oo, hindi ka ba natatakot? So actually Hindi ka mga ba kapatid, walang taong hindi natatakot. Lahat tayo natatakot. Ako natatakot ako. Pero kung hindi ako magsasalita, sino ang magsasalita? Kung hindi tayong lalaban. So para sa akin, meron tayong Diyos na dapat paniwalaan na siya lang ang pwedeng pumatay sa atin, kumuha ng ating buhay. So ako, pinagkakatiwala ko na sa Diyos kung ano ang kapalaran ko, kung saan ako mapunta, anong mangyari sa akin. So eto mga kababayan, ginagawa namin, sinasabi namin kung ano ang dapat at tama at mali para sa ating mga Pilipino. So ako natatakot din ako sa aking buhay, pero kailangan natin gawin to para sa ating bayan. Napansin nyo, lahat ng mga bayani, hindi sila umabot ng 50 o 40. Ang aga nila namamatay dahil sa prinsipyo at paninindigan. Kaya tayo mga Pilipino, hindi pwedeng apak-apakan tayo ng mga politiko na dahil lamang sila ay nasa posisyon. Tayo ang nagpaupo sa kanila sa posisyon, kaya hindi tayo dapat matakot sa kahit sinong politiko na nasa posisyon. Sabihin natin kung ano ang tama at iparating natin kung ano ang tama at dapat malaman ng mga Pilipino. Ialis natin ang takot sa ating puso.
So sa akin, yan ang sa akin na prinsipyo. Hindi ako pwedeng bayaran, hindi ako pwedeng takutin dahil kung anong gusto kong sabihin talagang sasabihin ko yun. At kahit kaharap ko pa ang kahit sinong politiko, sasabihin ko sa kanya ng harap-harapan na magnanakaw siya si Bongbong Marcos. Oo. Ayan. Kuya Park, mabuhay ka. Mabuhay tayo. Mabuhay ka. Mabuhay As tayo. in. At sana, ang tawag dito, huwag kang magbago. At hindi po tayo magbabago at sana nananawagan din ako sa mga kapwa ko estudyante at kabataan. Sana matuto tayong tumindig sa ating mga paa at patunayan natin yung sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kailangan nating tumindig at maging matapang dahil ito ay para sa ating hinaharap, para sa ating bansa. Okay, wag nating isipin na mamamatay ako, makukulong ako. Okay lang mamatay at makulong. At least yung pinaglalaban mo tama. Mas nakakahiya na ikaw ay isang public servant, politiko, hindi ka nagsiservisyo sa publiko kung hindi nagdanakaw. Hindi nakakahiya sa isang Pilipino na makulong o mamatay dahil sa kanyang pinaglalaban o pagmamahal niya sa kanyang bayan, mga kababayan. So sana lahat ng mga kabataan, dumami tayo at patuloy tayo makikipaglaban kontra korupsyon. Correct. Kuya Park, Maraming salamat po. Thank you. Idol kita. Idol ko yan si Kuya Park. Ayan. Thank you, Ma'am Joy. Okay. Maraming salamat guys. At antabayanan po ninyo yung mga susunod na kampanya para sa Tay Kami Naman. Watch out for next location, for the next destination of the caravan. Meron po tayong isang malaking push para sa Tay Kami Naman signature campaign. And gugulatin natin silang lahat sa mga maaari nating pwedeng gawin. Ayan, okay? Maraming salamat. Kita-kita tayo next time.